Yun nga, ano pong rason? Kung basura nga talaga. Minsan talaga, Mr. Chair, nako, nung naglilinis kami nung mayor ako, minsan magugulat ka. Ang nila nakukuha namin, katre, nako, ganun kalalaki. So, please submit a report para magkaroon ng idea din ng chair. No? Tsaka yung pumping station, especially during wet season, lalo ngayon, rainy season, kailangan lahat yan working na. Diba? By now, Mr. Chair, dapat lahat ng work ng pumping stations in this area should be working kasi otherwise talagang mag-iimbak ang tayo. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Senator JV. Meron kang opening statement? Mamaya, Mr. Chair, I just like to clarify some things, no? Kasi meron ho tayong kapapasalamat, kapipirma lamang ni President Marcos, no? Yung pong Motorcycle Crime Prevention Act, no? It's a good thing that the Executive Director is LTO here, Greg Puat, so that we can clarify kasi po may mga misinformation na lumabas sa riding community. Yung grupo po nung parehong paborito tayo, Mr. Chair, hindi ko na sasabihin, baka sumikat pa. Pero they're creating misinformation that yung pong transfer of ownership ay dito lang sa batas na ito. But in actuality, doon pa yan sa Land Transportation Code of 1964. Siguro, Attorney Greg Puwa, can you clarify that ito pong transfer of ownership has been in the other laws, no, that were passed, no, prior to this. Itong amendment na kasi ito, no? Prior to doble plaka, meron na tama ba, may mga batas na nagsasaad na dapat yung transfer of ownership ay nire-rehistro sa LTO for crime prevention. LTO, Attorney Puwa. Good morning po, Mr. Chair. Yes po, tama po kayo, Mr. Chair. Kasama po yung requirement na i-transfer po dapat ang ownership sa atin pong RA 4136 na 1964 pa po. And then we have the old anti-carnapping law, which is a 1972 po. Required din po na i-transfer yung mga nabili po na sasakyan. Otherwise, it is presumed as carnap. And then meron din po tayong 1992 Memorandum Circular sa LTO signed by then ASEC Browan, requiring the transfer of ownership within 30 working days upon execution po nung deed at i-report po sa LTO. 20 working days? 30 po 30 nung 1992. 92 po. And then, nung 2016 po, na-amend po ang ating anti-carnapping law. Dito po nailagay yung 20 working days na kailangan pong i-transfer po yung mga nabiling motor or sasakyan. Otherwise, it will be presumed as carnap. Kasama po ang four wheels dito, no? Hindi lang po for motorcycles. Tama po, Mr. Chair. And then 2019 po, Mr. Chair, doon na po lumabas yung Motorcycle Crime Prevention Act. Although ang nakalagay po doon ay reporting lang. Reporting and transfer. Now, dito po sa bagong batas po, yung po yung 20 working days shall cause the transfer of the motorcycle ang nakalagay po. So just to clarify, Mr. Chair, no, yung pong dating batas, nandun na sa mga dating batas pala ito. Mula 1964, nakailang may AO na rin. So to clarify, hindi po ito introduced dahil lang dito sa amendment. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair, and in fact, reading of the new law po, medyo mas magaan po siya kaysa doon po sa anti-carnapping kasi sa anti-carnapping law of 2016, ang nakalagay po shall be registered within 20 working days. Ang nakalagay po dito sa 12209 which napag-usapan po dito sa Senado, shall cause the transfer within 20 working days. So yung shall cause po, isimulan mo pero hindi, because we know for a fact that they are outside the control of the buyer, yun po, shall cause the transfer within 20 working days ang nakalagay po. Pag when you say 20 working days, kung isasama mo yung weekends, that's almost 1 month, no? Tama? Tama po, Mr. Chair. Kasi po, Mr. Chair, just to, thank you for this opportunity kasi nagpapanik ho yung ang riding community. Akala po nila na yung motor lang po ang saklaw nito. So magandang clarify po ni Attorney Greg Puwa, ang aking Executive Director, that four wheels is also included because of the anti-carnapping law. No? At ang maliwanag din na yung 20 working days that is almost 1 month, di ba?
And ano ho ba ang rasyonal? Bakit kinakailangan mag-report? Hiba? Dati kasi bakit daw yung iba, dati akala nila kagawian na hindi patong-patong ang deed of sale, no? Bawa first owner, second, third, deed of sale lamang, open deed of sale. So, bakit ho hindi na-implement yung dating batas na kailangan ma-register yung po transfer of ownership? Tama po, yun na nga po, Mr. Chair, dahil sa nakaugalian, and we are very happy po na very specific po yung ating Motorcycle Crime Prevention Act nitong na recently signed by our President. At least now, we have a clear guidance po nung sa mga gagawin po ng mga nakabili at nagbenta ng sasakyan. And siguro sa PNP, kaya sa General Mata, meron ba HPG rito? Jermata, ang concern po kasi ng riding community, ang tagal ho daw ng proseso. No? Alam po naman natin, no, may HPG clearance, meron pang sa LTO. So, yung LTO kasi, nag-propose sila, magkakaroon sila ng amnesty para po malinis na ang mga records, no? Kahit na yung inaalala ng iba na namatay na yung may-ari, first owner, iba nawawala. So, Attorney Greg po, tama, magkaka-amnesty program tayo para maging malinis ang records? Tama po, Mr. Chair. Meron po tayong fina-finalize ngayon na ilalabas na guidelines na para po sa mga motorsiklo na nabili before the effectivity of the new law, magbibigay po tayo ng not only 6 months po, Mr. Chair, ang inakalagay po sa ating draft ay 6 months upon effectivity of the MC or the next registration po, Mr. Chair. So kung yung next registration mo po ay 9 months from now, within 9 months pa po yung i-transfer mo na yung nabili mo na sasakyan. And with regard naman po doon sa nawala na yung deed of sale, patay na yung owner, meron din po tayong, doon din po sa MC na yon, pwede na pong mag-execute yung nakabili ng isang affidavit na magpapatunay na nasa kanya na po, sa kanya yung sasakyan, considering po na under our civil code, possession of a movable property such as a motorcycle or motor vehicle, you are presumed to be the owner of that movable property. So yung agam-agam ng ilang riders na baka maging problema yung hindi nila mahanap, nawala na, namatay na yung may-ari, nasa probinsya, just with the proof of ownership ay pwede na nilang ma-transfer yung kanila pong registration sa pangalan nila. Tama po, Mr. Chair. In addition to that po, with our recent meeting po, ang sabi nyo nga, kung dapat mapadali, we are developing an online platform po para po hindi na po pumunta muna yung atin pong kababayan bago po, hindi na mag-absent para sa mga transfer of ownership. Maganda balita, Mr. Chair, kasi marami sa mga riders natin nagtatrabaho at ginagamit sa hanap buhay at sayang yung araw na yon. So magandang balita, and thank you for LTO na magkakaroon sila ng online processing para hindi mawalan ng working, kumbaga yung sayang din yung sweldo, no, at kikitain. So yan po, maliwanag, magkakaroon tayo ng online payment, magkakaroon pa ng amnesty. General Mata, sa HPG naman, from your point of view, yung pong nakagawian na open deed of sale lamang, no? Minsan second, third owner, fourth, pang-apat na sali na, open deed of sale. Paano yung palimbawa, may checkpoint o ano man, kailangan dala nila lahat yun para ipakita na sila na yung panghuling owner? Hello, sir. Supposed to be, dala nila yun, sir. Supposed to be. Dala nila lahat kasi yun ang pinangahawakan mo lang ng proof of ownership mo doon sa sasakyan. Pero ano rin, General, no? Di ba parang abala rin yan. Bawa sa checkpoint, ang dami hong dalang dokumento. Imagine, Mr. Chair, imbis na registration lang at tutugma doon sa lisensya, yes, po. May tatlong deed of sale pandala. Yes, ganun ho ba nangyayari? Yes po, kaya with the passage of the new law, maiis na po yung, yung issue na mahahassle. Kasi now, they are being required only 20 days to, transfer. 20 days lang. Kailangan, kaya yung with the passage of your new law na, sir, okay sa amin yun na mawawala yung mga hassle, sir.
malaking ginhawa sa HPG, malaking ginhawa rin po sa riding community, motorist. no, na hindi na sila maabala Apo. na dala-dala lahat ng deed of sale, Yes no? po, sir. Totoo Siguro po. yung ano rin yung responsibilidad na sa bawat